Today. Sa harap ng General Assembly Hall sa United Nations, binigyang diin ni Pangulong Marcos Kita nyo yung tumutuloy sipon. Puta, nakakadiri. Tingnan mo yung mga tao. Tingnan ninyo yung mga tao sa paligid niya. Nakikita nyo. Walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. Yung mga nag-uusap, nagse-cellphone, nakayuko. Hindi mo naman ire-respeto kasi yung ganitong leader. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, ang presidente ng Pilipinas, grabe kung imbitahin siya ng mga world leaders. At saka kapag nag-picture sila ng mga world leaders, si Pangulong Duterte lagi nasa gitna. Pero ito si Bongbong, parang dinadaan-daanan lang ito eh. Parang sinasabi, sino ba tong ulol na to? Putangina, parang di naliligo. Tumutulo pa isipon. Uhugi ng putya. Hindi ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yan sa screen. Yung pinapakita ko. May nagpipay attention ba sa kanya? Wala. Lahat nakayuko. Ito nga babaeng nakastrap sa may bandang kanan. May tinatawag pa siya. Hoy, hoy. Parang nagchichismisan lang sila eh. Walang nakikinig sa kanya. Sino bang makikinig dito? Alam naman ng buong mundo na magnanakaw yung tatay niya. Alam ng buong mundo na diktador ang tatay niya. Tapos nung umupo siya sa Pilipinas, napaunlad niya ba? Hindi. Puro rally. Puro rally, puro reklamo, negative vibe ang kanyang trust rating. Bakit sa tingin niya hindi alam ng mga taga-ibang bansa yan? Magandang araw, Banateros. Magandang araw sa inyong lahat. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat. Lahat-lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, mga walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga mangungumit, magnanakaw, mga mandurugas, mandurukot, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. Kamusta naman po, mga banateros, ang inyong mga araw, ang inyong buhay-buhay? Naku po, ay bago po tayo magsimula, po muna tayo ha, mag-follow, mag-subscribe, mag-share, mag-like po tayo mga bossing sa lahat ng mga Banateros Brothers. Syempre, subscribe po kayo sa Boss Dada 2.0 YouTube channel, Boss Dada TV, at syempre sa mga Facebook pages natin. At bukas mga bossing, magkita-kita po tayo dito sa sa Davao City. Yung diyan sa may simbahan kung saan syempre kasi 1 year na si Pangulong Duterte na yung pagkakakidnap kay Pangulong Duterte. Maraming mga gaganapin sa buong maraming gaganapin sa buong Pilipinas na mga rallies, motorcades, marami po. Alam ko sila Attorney Ferdinand Topacio, meron po sila diyan sa may sa may Liwasang Bonifacio bukas, meron po. Meron ding magaganap diyan sa The Hague na pagtitipon, meron din po magaganap, may mga nag-organize din po ng diyan ng pagtitipon, prayer vigil para sa anibersaryo ng isang taon, anibersaryo nga para sa anibersaryo ng pagkakapiit, pagkakakidnap at pagtatraidor ng mga Marcos at mga taga-gobyerno ni Rimulya, ni Torre, dalawang Rimulyang mga Judas. Yan si Marbil, yang kung sino-sino pa. Yung mga nagtulong-tulong para ipagkanuno ang sarili nilang kababayan, more so pinakamagaling na presidente ng Pilipinas sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga mga sindikato ng mga kidnapper sa Pilipinas nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Ngayon po, 1 taon na po yung kanilang kadimonyohan. 1 taon na po yung kanilang kahayupan. 1 taon na rin po yung kanilang katraidoran sa bayang Pilipinas. Nagtraidor sila sa bayang Pilipinas. Mantakin mo. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pangulong Duterte, gumamit sila ng pera ng bayang Pilipinas, gumamit po sila ng eroplano, piloto, nagawa po nila ng isang kababayan nila, isang magaling na dating presidente dahil lang kritikal sa kanila, naipadala nila sa ibang bansa para makakulong. Dahil syempre alam naman nila na dito sa Pilipinas hindi na tinatangkilik yung mga kabalbalan nila. Hindi na tinatangkilik dito sa Pilipinas yung kanilang istorya, yung storytelling nila patungkol sa mga di umanong krimen nung panahon ni Pangulo. Pinadala nila doon. 1 taon na po yun. 1 taon na po ang mga kidnapper. 1 taon na po yung mga traidor sa bayang Pilipinas. At malapit na rin po natin silang singilin. Kaya tiis lang mga kababayan, tiis lang. So may magaganap po dito naman sa Davao, may magaganap na prayer rally, hindi na prayer rally, misa para diyan sa 1 taon ng pagkakakidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
At kung makakarating kay Pangulong Duterte ang inyong mga mensahe, mag-comment po kayo dyan. I-comment po ninyo lahat ng inyong mga mensahe para kay Pangulong Duterte dahil sigurado makakarating yan. O makakarating ang lahat ng inyong mga mensahe. Hindi man tayo lahat makapagpadala ng bulaklak doon, ng mga greeting cards or makabisita sa kanya personal. Sigurado na makakarating kay dating Pangulo ang lahat ng inyong mga mensahe. Basta i-comment ninyo dyan, pasabugin ninyo ang comment section nitong vlog na ito. Dahil sigurado nanonood din dito yung mga sindikato sa Pilipinas. Nanonood din dito kahit nasa Amerika yung mga yan, nanonood yung mga sindikato na yan. O pakita ninyo na mga totoong tao kayo at nagmamahal kayo kay Pangulong Duterte. At malamang sa malamang baka mabasa rin ng ICC yan o makita ng mga taga-ICC na nako ay talaga palang mahal na mahal ng mga Pilipino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka sakaling ma-pressure sila. Mailagay nyo dyan, Pangulong Duterte, hindi ka nag-iisa sa laban. Pangulong Duterte, hindi ka namin iiwan kahit na gaano ka katagal na nandiyan dyan, kasama mo kami. Araw-araw kasama ka namin sa aming panalangin. Hindi man kami makapagpadala ng bulaklak dyan para ibigyang pugay ang lahat ng nagawa mo sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagla-like, pag-share, pagko-comment dito sa vlog na ito ay maipakita namin ang suporta namin sa iyo. O, di ba? So bukas dyan yan sa yung dito sa may Davao City Yan. Dito sa may San Pedro Cathedral, Davao City, alas 12 ng tanghali hanggang alauna, March 11, 2028, marking the first year anniversary ng pagtatraidor sa bayang Pilipinas ng lahat ng mga taga-gobyerno gumamit ng pondo ng Pilipinas para pag-itraidorin ang kanilang nag-iisang pinakamamahal nating presidenteng pinakamagaling sa Pilipinas. At magbe-birthday si Pangulo sa I think March 28. Ayan. March 28 magbe-birthday si Pangulo So and we also hope na si Pangulong Duterte mas humaba pa ang kanyang buhay. Sana ay kahit gaano, sige okay lang sa akin basta kahit gaano katagal siyang nandiyan sa ICC detention facility na yan. Basta mabuhay si Pangulo ng at least mga 120 years. Okay lang mabuhay siya ng mga ganung kahaba kasi the more na itong mga huda sa Pilipinas ipinapanalangin na maghirap si Pangulong Duterte diyan. Kaya naman siya pinadala diyan para maghirap Oo, pero sa kabilang banda nakikita naman nila, ang sama-sama ng loob nila pag nakikita nila na sa kabila ng laki ng ginagastos nila para masira ang Duterte pamilya, ang pangalan ng mga Duterte, patuloy pa rin silang minamahal ng masang Pilipino. So, masakit sa kalooban na yun. Kaya sana si Pangulong Duterte, dahil sa bawat araw na humihinga si Pangulong Duterte, nasasaktan ng mga hayop na yan, mga satanas sa Pilipinas. So, kailangan si Pangulong Duterte tumagal. Bigyan mo lang sa amin kahit mga 110 years. Oo, dyan lang siya. Walang problema yun. Basta importante tumagal ang buhay niya. Mauna sa kanya yung mga kupal. Mauna sa kanya yung may mga colon cancer na. Mauna sa kanya yung mga yung mga matatandang mga bumabati ko sa kanya ngayon. Mauna sa kanyang mga wala para magsiksika na sila doon sa impyerno. Di ba? Ayan mga boss, siyempre simulan na natin ang ating balitaktakan. Dahil marami tayong mga pag-uusapan. Dito muna tayo muli sa biyahe ni Pangulong Marcos diyan sa Amerika. Kahapon pinag-usapan natin yan and pasensya na kayo umall out ako kahapon. Medyo talagang uminit ang ulo ko. Hindi kasi syempre importante sa atin yung mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga OFW kasi yan ang bumubuhay sa ekonomiya natin Noong panahon ng COVID, wala po, sarado ang lahat ng mga ekonomiya ng bawat bansa and hirap na hirap kumita yung ibang mga bansa, lahat nagbagsakan. Yung Pilipinas kahit papaano nung panahon ng pandemya dahil sa mga kababayan natin na masisipag, na lumalayo sa kanilang mga pamilya, nag-aalaga ng anak ng may anak kahit yung mga anak nilang sarili hindi nila maalagaan dito sa Pilipinas. Nag-aalaga sila ng mga matatanda na kahit yung mga magulang nila na may mga sakit dito sa Pilipinas hindi nila maalagaan para lamang kumita sila ng pera, makapag-ambag sa ating ekonomiya at the same time makapag-aral yung kanilang mga anak, may taguyod yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas kahit malayo, kahit mahirap, kahit na nagugutom, kahit na nagkakasakit at mag-isang inaasikaso ang mga sarili, sinasakripisyo nila yung kanilang buhay para sa ating mga kababayan dito at kanilang mga mahal sa buhay. So pugay sa lahat ng mga OFW dahil kayo talaga ang bayani ng bayang Pilipinas. Kaya kung matatandaan ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, napakaraming mga programa ang kanyang ginawa para sa inyo to show appreciation. Kaya nga dito natin makikita na napakalaki ng kaibahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos
hindi kayo nabigyan talaga ng prioridad. Dito nyo makikita na talagang walang pakialam sa inyo. Panahon ni Pangulong Duterte, dami-dami mga programa para sa mga OFW, natatandaan ninyo, dami mga nirepatriate na mga Pilipino, inaabuso, inire-rescue, natatandaan ninyo, I think sila Ma'am Mocha Uson yun dyan sa Kuwait, di ba? Nung mga panahon na inaabuso yung mga kababayan natin dyan, talagang itinatakas nila yung mga kababayan natin. And dyan sa Saudi Arabia, dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia, kung Jeddah. Diyan sa may Jeddah, Saudi Arabia, meron diyan isang tulay, isang overpass or flyover, whatever. Nandiyan yung mga Pilipino o yung mga Pilipinong tumakas sa kanilang mga sa kanilang mga employer na inaabuso sila na wala silang mga passport dahil nga kinukuha ng mga amo nila yung passport nila. Tumataka sila at dyan sila. Minsan nga, buntis pa. Minsan nga, makikita mo, ginahasa talaga ng mga amo, yung mga anak nila, mga kamukha ng mga amo nila. Totoo yan, nangyayari yan. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, kumuha siya ng eroplano para kunin lahat yung mga yan. For the longest time, hindi nakakauwi yung mga yan dahil walang dokumento, hindi maasikaso ng mga nakaraang mga administrasyon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, inuwi niya lahat yan. So talagang pagka meron kang political will, kapag meron kang political will, lahat ng posibilidad gagawin mo or lahat ng makakaya mo gagawin mo para sa mga kababayan mo. Besides, ikaw ang ama ng Pilipinas. So dapat ikaw ay binibigyan mo ng importansya o nagpapakaama ka sa mga Pilipino. Hindi katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Si Bongbong Marcos nagsalita sa isang UN Assembly. At dito pala sa pinagsalitaan ni Bongbong Marcos na ito na UN Assembly na ito, itong pinagsalitaan niya tungkol sa Women's Month na yan. Kapal ng mukha nito ni Bongbong, nagsalita pa tungkol sa kababaihan Babae si Inday Sara, binababoy nga nila mga hayop sila. Hindi ba? So nagsalita siya dito, wala naman pala mga world leaders na nandiyan dyan. Yung mga lang pala yan, parang yung mga pinadala, representante ng mga bansa nagpunta dyan, wala naman palang magsasalita dyan ng mga world leader. Bakit siya nagpunta dyan? Bakit siya nagsalita dyan? Tumutulo pa yung sipon ng loko. Oo, grabe. Nakita niyo yung video na yun na tumutulo yung sipon niya parang tubig. Alam mo, ito kidding aside, napa-research talaga ako. Sabi ko, bakit kaya ganun Siyempre, malamig man dyan. Oo, malamig. Pero yung pagka hindi mo na daw napipigilan yung pagtulo ng sipon mo, minsan nga daw dugo yung tumutulo dyan. Ano daw yan? Isa daw yan senyales ng prolonged use ng pinagbabawal na gamot na sa ilong mo pinadadaan dahil sinisira pala niyan yung liners ng ilong mo, nostrils mo. Kaya pala ganun. Oo, kasi merong isang pelikula akong pinanood, yun nga yung The Godfather. Meron doon isang bida, sinuntok siya sa ilong nung isang corrupt na police. Tapos since then, yung kaya lagi na siyang may hawak na panyo at lagi na siyang nagpupunas kasi nga tulo na ng tulo yung kanyang sipon, hindi niya na napipigilan, hindi niya na masinghot. Kaya ngayon, makikita niyo yung video na yun na tumutuloy yung sipon niya nang hindi niya naman malayan, ginaganon-ganon na lang niya. Sabi ko, pucha, wala na to. Malala na talaga ito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga palagay ko, yung mga habang nagsasalita siya, yung mga tao dyan, baka pinagchichismisan siya. Grabe, no? Lutang na lutang, no? Grabe, tumutulo yung sipon, no? Hindi na niya nararamdaman kasi ganun yun. Kapag nasira yung nasal passages mo, sinuses mo, nostrils mo, dahil sa sobrang tagal mo nang gumagamit, sumisinghot, kasi dyan pinadadaan yan sa ilong ganyan ang nangyayari. So ito, tingnan mo, mismong pagkakataon na ang nagpapakita ng mga sinyalis at mga bagay na ito sa ating mga Pilipino, siguro naman natuto na tayo. Di ba? Nakakahiya talaga na ang leader ng Pilipinas pumupunta dyan, humaharap, kahit naman sigurado ako, ayaw naman talaga siyang harapin. Nagpa-picture lang yan doon sa parang leader ng United Nations. Nagpa-picture lang yan, kumamay, gumastos ka pa ng daan-daang milyon. Gumastos ka pa ng daan-daang milyon para lang magpunta dyan at kumamay, magpa-picture, magpa-photo op para kunyari bati-bati kayo. Aanhin mo naman na bati-bati kayo ng mga taga-ibang bansa kung dito sa Pilipinas. Ikaw ang pinaka hindi pinagkakatiwalaan na leader. 'Di ba? Negative 3, negative 5. So siguro ganun din, katulad nga nung pagpapadala nila kay Pangulong Duterte sa ICC, kaya nila pinadala doon dahil hindi na sila pinaniniwalaan dito. Ganun din si Bongbong, wala nagmamahal sa kanya sa Pilipinas, hindi siya mahal ng mga Pilipino. Itinatakwil siya nung mga panahon nga na parang may mga na itinatakbo dyan sa ospital ng BGC, pinananalangin nila, siya na yun Pinananalangin nila na sana huling niya na yan, tulog niya na. Di ba? Kaya ngayon, pupunta siya sa ibang bansa, doon siya naghahanap ng kalaro. Doon siya naghahanap ng kaibigan, doon siya naghahanap ng mga kausap. Kasi dito wala nang kumakausap sa kanya Ganyan, di ba, sa tropahan niyo? Sa tropahan ninyo, di ba, kapag ikaw hindi ka na mahal ng mga tropa mo, di ba, naghahanap ka ng ibang tropa. Ganun ang ginagawa nito. So gumastos siya ng pera ng taong bayan, 2 jet daw yung pinadala dyan, tapos napakarami nilang entourage, parang meron ng computation si Doc Lorraine Badoy na lumalabas na by the hundreds or 100 millions or plus yung kanilang gasta sa 3 araw na pag-stay nila dyan. Imaginein mo yung ganong karaming pera. Sana nagpadala ka na lang ng chartered plane papunta ng Middle East para may iuwi mo yung mga kababayan mo. O kaya nagpakain ka na lang dito sa Pilipinas kaysa nagpunta ka dyan, nag-speech ka, wala naman nakikinig sa'yo, wala naman naniniwala sa'yo, alam naman nila na addict ka daw.
Sabi ng kapatid mo, alam naman nila, kalat na sa buong mundo yung pagnanakaw sa flood control project na pinirmahan mong pinaka maanumalyang gaa. Hindi ka nahihiya niyan. O ito, panoorin natin itong balitan to. Ipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres sa pagpapatuloy ng UN General Assembly sa Amerika. At live mula sa New York, may Express report si Maricel Halili. Mase, kamusta? Ano bang mga napag-usapan nila at anong latest dyan? Niki, sa unang pagkakataon, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations at dito nga ay sumentro ang kanyang pahayag sa kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Tapos ninanakaw nyo, sabi ni VP Sara, ninanakaw nyo lang yung pera para sa edukasyon. Nung education secretary siya, sinabi niya sa iyo na hindi makukumpleto itong mga backlog natin sa classroom kasi pinakikialaman ng pinsan mo. At nung demonyito niyang Lipores na si Zaldico, yung budget ng Department of Education, binrush off mo lang yun. Sabi mo daw, that's a different story. That's a different topic. Gumaganong-ganong ka lang. Tapos ngayon, sasabihin mo dito, kahalagahan ng edukasyon. Walang hiya talaga, paka-ipokrito talaga nitong kupal na ito. din siya ng bilateral meeting sa isang leader ng United Nations. Today. Sa harap ng General Assembly Hall sa United Nations, binigyang diin ni Pangulong Marcos Kita nyo yung tumutuloy sipon. Puta, nakakadiri. Tingnan mo yung mga tao. Tingnan ninyo yung mga tao sa paligid niya. Nakikita nyo. Walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. Yung mga nag-uusap, nagse-cellphone, nakayuko. Hindi mo naman irerespeto kasi yung ganitong leader. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, ang presidente ng Pilipinas, grabe kung imbitahin siya ng mga world leaders. At saka kapag nagpicture sila ng mga world leaders, si Pangulong Duterte lagi nasa gitna. Pero ito si Bongbong, parang dinadaan-daanan lang ito eh. Parang sinasabi, sino ba tong ulol na to? Putangina, parang di naliligo. Tumutulo pa yung sipon. Uhugi ng putya. Hindi ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yan sa screen. Yung pinapakita ko. May nagpipay attention ba sa kanya? Wala. Lahat nakayuko. Ito nga babaeng nakastrap sa may bandang kanan. May tinatawag pa siya. Hoy, hoy. Parang nagchichismisan lang sila eh. Walang nakikinig sa kanya. Sino ba makikinig dito? Alam naman ng buong mundo na magnanakaw yung tatay niya. Alam ng buong mundo na diktador ang tatay niya. Tapos nung umupo siya sa Pilipinas, napaunlad niya ba? Hindi. Puro rally. Puro reklamo, negative vibe ang kanyang trust rating. Bakit sa tingin niya? Hindi alam ng mga taga-ibang bansa yan. Nagkalat ang Pilipino sa buong mundo. Siyempre, kapag may Pilipinong may nakakausap na banyaga, lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa galit na galit sa kanya eh. So, nalalaman ng mga taga-ibang bansa kung anong klaseng tao ito. May makikinig ba dyan? ang kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng kababaihan. Gaya raw sa Pilipinas, kung saan naglalatag ng mga panuntunan para palakasin ang proteksyon sa mga babae, magkaroon ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon na trabaho at isulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng lipunan. Sulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng Pilipinas, gago kayo. Kasi simula pa lang ng panunungkulan ninyo, ang una nyo kagad ginawa, niligwak nyo si Inday Sara. Nagtawag kagad kayo ng mga congressman na makakasama ninyo para itaguyod si Martin Romualdez na sumunod sa yung presidente, tapos si Inday Sara eventually ipa-impeach para hindi na kayo mapigilan sa mga kahayupang ginagawa nyo sa bayan. Iintindihan mo ba yung sinasabi? Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong hindi man kinikilabutan kapag nagsisinungaling. Pathological liar ang tawag dyan. Kumbaga sa serial rapist at saka serial killer. Ganun yan. Yung putya yan, masayang-masaya siya pag ginagawa niyo yung kahit na alam naman niya na masama. Yung kleptomaniac ka, masayang-masaya ka magnakaw. Grabe ang fulfillment mo kapag nakakapagnakaw ka kahit alam mo naman na mali. Ganyan din to si Bongbong, being a pathological liar, kahit na nakatingin siya sa mata mo, hindi siya kumukurap. Talagang expert na, if there's one thing that expert ito si Bongbong, yan yung magsinungaling. Yan yung manloko. Walang ibang expertise ito, sabi ko nga sa inyo. Baka mas magaling pa tong manloko ng tao kaysa magluto ng adobo eh. Oo, maniwala kayo. Kasi tingnan mo, you're talking about yung equal privilege and equal opportunity between woman and man. Tapos, putya na ganito ginagawa nyo kay VP Sara. Tingnan mo, sinasabi niya, sinusulong niya yung interes ng kababaihan. Ano na mga proyekto para sa kababaihan? Ang mga naisulong mo. Putya, tulay nga, wala ka eh. Wala kang sariling infrastructure yung pa kayang oportunidad para sa mga kababaihan. Tanungin nyo, kayo mga kababaihan, ikaw, Leila de Lima, Ann Curtis, at kung sino-sino pa yung mga galit na galit ngayon.
na binabastos kayo, tanungin ninyo, ito Gabriela, ikaw Rizon Tiberos, tingnan ninyo, ano ang mga naisulong na panukala or pinirmahan na batas nito ni Bongbong Marcos na nagbebenepisyo sa inyong mga babae? Wala. O, dinagdagan man lang ba niya ng budget or ng pondo yung mga organisasyon, mga part ng gobyerno natin na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan? Meron ba? Walang nagawa ito sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, bagong kalsada, bagong infrastruktura, bagong mga ospital, bagong eskwelahan, walang nagawa ito sa kapakanan nyo pa kayang mga kababaihan. O yun, questionin ninyo ano ang mga nagawa niya para sa inyong mga babae. Tapos nag-speech siya ng ganito diyan sa ibang bansa patungkol sa mga kababaihan. O, di ba? Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama si UN Secretary General Antonio Guterres. Dito, ikinampanya ni PBBM na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Ipinaabot din daw dito ni Guterres ang suporta ng UN sa Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Pero kahit nandito sa New York, napanood daw ni PBBM ang viral video tungkol sa empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain. Tingnan ninyo. Diyan daw sa New York, napanood niya yung viral video na ito. So kung hindi pa dahil sa YouTube, hindi niya pa malalaman ito. Anong ginagawa ng DFA secretary mo? Ba't hindi nila nire-report sa iyo to? So ibig sabihin, yung mga secretaries ni Bongbong, niloloko din siya. Oo, kung hindi pa nag-viral itong video na to, hindi mapag-uusapan to, hindi pa niya malalaman na inaalipusta yung mga kababayan natin na nagbibigay sa atin ng maginhawang buhay. O na minamaltrato sila. Wala siyang kaalam-alam. O kasi ang nakikita lang ni Bongbong kung ano yung nasa harapan niya. Oo, wala siyang bird's eye view, wala siyang peripheral view ng leadership niya dito sa Pilipinas. Kung ano lang yung nakikita niya, kung ano lang yung nasa harap niya, yun lang yung alam niya. Oo, kasi nga ito naman si Bongbong, di naman to nagpresidente para magtrabaho. Nagpresidente naman to para siguro baka makapangnakaw, ma-unfreeze yung mga na-freeze na mga assets nila, makuha na nila yung mga kayamanan nila. O sabi ko nga sa inyo, yung pagpunta niya dito sa New York, people are thinking na alam na nila na nagdedelikado sila. Alam na nila na inevitable at hindi na nila mapipigilan ang pagpanalo ni Inday Sara at sa mga susunod pa wala ng mga Marcos na mananalo. Kaya yan nagpunta yan dyan para siguro, sabi nila, 2 araw lang, ito ba yung tamang panahon? Naghihirap yung mga kababayan mong OFW. Tapos pupunta ka sa ibang bansa, siguro. Sabi nila, siguro side trip lang yan. Ginamit lang nila yung kunyari UN na yan. Kita mo, wala ngang mga world leader na umatin dyan. Kaya nga walang world leader na umatin dyan kasi busy yung mga world leader repatriating yung kanilang mga kababayan from dyan sa mga apektadong lugar ng gera na yan. Oo, hindi ito yung tamang panahon para mamasyal ka, hindi ito yung tamang panahon para makipagkwentuhan ka dyan. Ito yung panahon kung saan dapat yung kapakanan ng mga kababayan mo yung inuuna mo. So bakit nagpunta yan dyan? Doon sa UN? Hindi. Palagay ng mga maraming Pilipino na nagpunta yan dyan dahil may mga kayamanan yan sila dyan sa New York, remember? May mga kayamanan sila dyan na naka-freeze dyan sa Amerika, remember? O palagay ko yun yung inasikaso nila ba? Kaya inasikaso nila yun kasi alam nila na magdedelikado na sila dito sa Pilipinas, malapit na silang matapos, nabisto na lahat ng kasalanan nila. Kaya siguro inaayos na nila yung kanilang mga escape route, escape plan, pati yung mga kayamanan nila, baka kinukuha na nila para ma-compute na nila kung magkano yung babayaran nila para makatakas sila sa mga pananagutan nila. Kasi nakaw na yaman yan hindi ba? Nakaw na yaman. Lahat ng kayamanan ng mga Marcos galing sa nakaw yan. Oo, galing. Sabihin na natin mayaman sila, pero hindi sila super duper yaman. Naging super duper yaman lang mga yan dahil matagal na umupo yung tatay nila at napakaraming mga kinamkam niyan na mga kayamanan. So kung hindi pa dahil dito, hindi pa makakarating kay Bongbong, that shows how stupid, that shows how incompetent, and that shows how na mahina o weak leader siya dahil dito, kita mo, kailangan pa ng viral YouTube video o Facebook video para lang malaman niya tong mga issue na to. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagche-check. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Kanya-kanya kami ng gawa ron. Wala siyang binibigay sa amin na instruction considering na siya yung head of state at siya yung pinuno ng lahat ng mga kabinete. Wala siyang binibigay. Halimbawa, ikaw sa Department of National Defense, ito ang target mo, ikaw ito target mo, ito target mo. Wala daw siyang binibigay na ganun. O kita mo, dito pa lang, nabisto na sila. Napanood ni Pangulo yung nangyari sa viral sa YouTube at galit na galit siya. Paano kung hindi nag-viral yan? Paano kung walang naka-video niyan? Di wala na. Wala siyang kaalam-alam na naman. Akala niya, ang ganda ng mga kalagayan. Di ba yun ang sinasabi niya? All Filipinos abroad are safe.
They are all safe. Some of them are going to the bomb shelters. All of our kababayans are safe, blah blah blah. Di ba ganun siya? Anong tawag mo diyan? Yun kasi, yan ang nire-report kay Bongbong, puro maganda. Ito naman si Tanga, paniwalang paniwala dahil tamad, wala na siyang due diligence. Di niya na i-check totoo ba sinasabi sa akin ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung pagnanakaw sa flood control, kung hindi man niya alam lahat dahil hindi niya inalam. Di ba? Yabang-yabang niya sa speech niya sa SONA na 5,500 flood control projects has been completed, blah blah blah. Tapos malaman-laman niya nung tinanong siya, pucha, kahit isa. Ang dami pala, puro ghost project, pinagmamalaki niya, ang dami daw nilang project na natapos. It goes to show na ito si Bongbong, hindi siya talaga nagtatrabaho. Kung ano lang yung ibigay sa kanya, yun na yung niya. Yun na yung pinaniniwalaan niya. Kung ano man yung i-report sa kanya, yun na yun. Alam niya ba paano solusyonan yung problema? Hindi niya alam na may problema. Paano niya sosolusyonan yung problema? Angging magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nagalit dito ang Pangulo at agad inutusan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na i-recall ito sa Tinan mo, ang niya, i-recall. Alam mo kay Pangulong Duterte, puta pati ito si Kakdak, tinanggal niya. Ganun dapat. Siyempre hindi ka lang, kasi ganito ang gawain ng mga tatanga-tanga eh. Pag may problema, tinatanggal lang yung may problema. Pero hindi nila nakikita na kaya ito nagkakaproblema kasi merong mismanagement dyan sa departamento na yan. Merong mismanagement dyan sa dyan sa embahada na yan. So hindi lang dapat yung tao na yun ang tinanggal, dapat kung sino yung ambassador dyan tinanggal din. Kasi kaya yan ganyan umasta. Kaya ganyan yan sila umasta kasi ganyan din yung mga amo nila. Kaya nga yung mga sekretary ng gobyerno natin petics kasi nakita nila si Bongbong petics eh. Hindi naman chinecheck ni Bongbong kung nagagawa ba nila yung trabaho nila o hindi eh. Ang mangyayari lang reactive kapag nireklamo itong ahensya na ito, doon lang siya gumagalaw kung kailan may reklamo. Paano kung yung ahensya na to, lahat ng mga tao sa paligid niya, kurakot sila, binabayaran niya nasa paligid niya. O di walang magrereklamo. So hindi mo alam, wala siyang kaalam-alam, ninanakawan na pala tayo na itong ahensya na to dahil hindi nagre-report sa kanya, dahil hindi niya ginagawa yung trabaho niya na i-check isa-isa itong mga ito, performance ng mga ito. Hindi niya nakikita ngayon na ganito napakalakalalim ang ang issue natin. O kita mo, di ba yabang-yabang niya, maayos ang kalagayan ng mga OFW, tas makikita mo ganito kung paano ipagtabo yan ng mismong embahada na dapat yan yung safe safe area natin kapag nasa ibang bansa tayo, may kailangan tayo o naabuso tayo, pupunta tayo dyan, safe na tayo, nandoon tayo sa bayan natin kasi yung portion na yan ng embassy, pagpasok mo dyan, property ng Pilipinas yan, para ka na nasa Pilipinas yan. Kita mo ganito nila, dito mo makikita mahinang leader talaga si Bongbong dahil kung tarantado ka, tarantado din mga tao mo, kung kawatan ka, kawatan din mga tao mo, kung adik ka, mga tao mo adik din. Ganun lang yun. Home Office habang nagsasagawa ng administrative investigation. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon. Bukod sa mga Pinoy sa Middle East, apektado na rin ang piso na umabot sa 59 pesos and 50 centavos o record low. Diba, record low, magsi-60 pesos na. Wala pa nagagawa administrasyon. Tapos sasabihin nyo, maganda ekonomiya. Sabihin nila Larry Gadon, maganda ekonomiya. Na-alleviate daw nila yung kahirapan. Sure kayo dyan? Hindi kayo kinikilabutan sa mga pronouncements ninyo? Ano akala nyo? Inaalipusta nyo yung intelligence ng mga Pilipino? Hindi na ito ikinagulat ng Malacanang dahil consequence daw ito ng pangyayari sa Middle East. Ng putya, ang tagal ng pabagsak, pabulusok ng piso, tapos ngayon magre-react kayo dahil sa Middle East. Ngayon lang naman naging full-blown yung gera ng mga yan. Matagal naman na yung gera. So ibig sabihin, lahat na lang isisisi natin sa gera. So kapag may problema, kasalanan ng gera. Kapag may problema, kasalanan ng gera. Tumaas ganito, kasalanan ng gera. So anong gagawin natin? Yun yung punto eh. Ano ang measures na ginagawa ng gobyerno natin para palakasin ng piso or at least man lang para yung tawag dito, yung ekonomiya natin umunlad. Anong measures ang ginagawa ninyo? Puros kasi kayo kupit. Nakahanda raw ang Bangko Sentral na mag-intervene kung kailangan. Nakahanda ang Bangko Sentral na mag-intervene. Binenta nyo na nga lahat ng mga namin eh. Binenta nyo na lahat ng mga ginto ng Pilipinas. Putang ina, anong intervention pa gagawin nyo? Ibibenta nyo pa yung natitira? Mga walang hiya kayo talaga. Sa ngayon, muling sinabi ng Malacanang na isa-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power. Huwag bibigyan ng emergency powers. Huwag nyo bigyan ng emergency powers yan. Sigurado ko gagamitin na naman yan para makapangulimbat. Oo, bibigyan ng emergency powers. Tatandaan niyo si Pangulong Duterte nung humingi siya ng emergency powers para masolusyonan niya yung traffic sa EDSA. Hindi nila binigay yun. O tapos ito, ganyan kalaking pera yun. Yung nawawala, bibigyan mo na naman ng emergency powers yan. Diyos mio, sabi ko nga sa inyo, ang magnanakaw, hindi yan magtitira. Buti nga sana kung mala Robin Hood itong mga magnanakaw na ito na nagnanakaw tapos ibinabalik sa taong bayan. Hindi eh.
Tangina, ito yung mga magnanakaw na sakim pa. Pag ninakaw, putya, yung naghatid sa kanila ng pera, pati yung pera nun kukunin pa nila. Ganyang kasama ang ugali ng mga yan. Para suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Hinihintay lang daw niya ang committee report mula sa Kongreso. Tuloy din ang repatriation ng mga OFW. Sa Israel, may 16 na OFW na raw ang naitawid mula sa Jesus! Tuloy-tuloy ang repatriation. Sabi ko nga sa inyo, wala pang eroplano Pilipinas sa pinapadala. Di ba sabi nga nila, wala nang pera. Yung mismong taga Bahrain na wala nang pera sa Maynila, bahala kayo sa buhay nyo, magsumbong kayo kahit kanino. Mantakin mo sabi ni Erwin Tulfo may pera, kami pa nga naglagay ng pera, kami naglagay ng budget, tapos sasabihin ng Maynila pag humihingi ng pera yung mga embahada natin sa ibang bansa, wala. Katulad nun si Kuya na mainit ang ulo kanina, yung tinatabo yung mga Pilipino. Magsasalita ba yun na walang pera kung may perang nakakarating sa kanila? Kaya nagsalita yun na walang pera kasi yun talaga sinasabi sa kanila, ma'am, ang dami na yung problema dito, stress na din talaga yung mga tao dyan dahil sa gera, pati sila delikado eh. O hingi sila ng pera para pantulong sa mga Pilipino na humihingi sa kanila. Ano sasabihin sa kanila opisina dito? Walang pera. Sabihin nyo sa mga yun, wala. Siyempre, sasabihin nila, walang pera. Kaya nga ang lakas ng loob ng tao magsabi kahit magsumbong kayo kanino. Kasi yun ang sinabi sa kanila, walang pera. So sisisihin natin yung tao na yun na nagsusungit. O partly may kasalanan siya, pero ang may kasalanan talaga niyan, yung DMW o UWA dito sa Pilipinas. Dahil ewan ko saan nila dinadala yung pera. Bakit walang pera? Dapat yun ang iniimbestigahan eh. Bakit mo sinabi na walang pera? Sino nagsabi sa yung walang pera? Yung Maynila, sino sa Maynila? O di lahat dapat imbestigahan. Ngayon ang mga magnanakaw kasi inuuna sarili eh. Lviv hanggang border ng Egypt. Doon sila idadaan para maibalik sa Maynila. May 20 OFWs na rin sa Dubai kasama ang 9 nilang dependents na nadala na sa Oman para i-repatriate pabalik ng Pilipinas. Di ba? Mga hayop eh. Kaya naman pala eh. Meron naman palang paraan eh. Bakit hindi natin magawa? Diyos ko po. Walang hiya kayo. Andali lang ha. Ito, tingnan pa natin. Itong ano na to. Diyos ko po. Ito matindi mga kababayan ko. Good luck sa lahat ng mga kababayan natin na may sasakyan. Ito ang kinakaharap natin. Lahat po tayo nangingilo dun sa itataas ng presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Ang pinakamataas ay ang Shell, higit 24 pesos kada litro ng diesel. Halos may Grabe, 24 pesos mga bossing. This week lang yan. Next week tataas, sa susunod na linggo tataas. Kaya nga sabi ko medyo masama talaga itong sinimulan na gera ng Amerika na ito. Kasi buong mundo ang apektado nito eh. Sabi ko nga dapat ang gobyerno natin merong contingency plan eh. Siguro sa akin okay lang mangyari itong krisis na ito kung ang presidente ng Pilipinas iba. Pero kung ang presidente ng Pilipinas tanga, presidente ng Pilipinas walang pakialam, bilyonaryo, pwede naman silang tumakbo sa ibang bansa sa dami ng mga nakulimbat nila. Delikado talaga tayo kasi tayo talaga yun nga sinasabi ni Inday Sara, wala tayong ibang visa eh. Wala tayong visa, wala tayong ibang passport, Pilipino lang tayo. We are stuck in this shithole. Tapos ang mga namumuno pa sa atin, puros mga satanas pa. Wala talaga tayong kapag-apag-asa eh. Tingnan mo, ano ang kanilang gagawin ngayon? Nagtatalo-talo sila, tanggalin yung tax, panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan mo nung panahon, isa yan sa mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte yung pagsasaayos niya ng pagbubuwis sa Pilipinas. Yung natatandaan ninyo sa mga empleyado na above minimum wage ang kinikita, mas malaki naging take home ninyo dahil doon sa yung mga makabagong tax law na inaprubahan ni Pangulong Duterte, di ba? Tapos tinaasan niya yung sin tax, ibinaba niya yung excise tax, di ba, ng gasolina. Kaya yung yung stable kahit na nag-COVID, kahit napahirapan ang stable yung presyo ng gasolina. Kita mo ngayon, wala, hindi nila alam anong gagawin. Kailangan nila ng report galing sa Kamara, report sa ganito para lang i-approve. Automatic na yan. Automatic na yan. Dapat tinatanggal na muna yung buwis ng gasolina in order na mapagaan yung presyo. Wala eh. Wala kasi talaga eh. Wala talaga silang plano. Something happens, kung may nangyari na, doon lang sila gagalaw. sasamahan para sa gasolina. Mababalang bahagya ang sa Petron at sa Chevron. I-stagger yan sa loob ng 3 araw para hindi raw masyadong masakit. Pero masakit pa rin. Pero ito po, baka hindi naintindihan ng maraming tao ay maaring mas malaki pa ang sipa ng presyo ng petrolyo sa darating naman na linggo. Ang mga presyo ngayong linggo kasi ay base po sa average na presyo ng langis na binebenta sa Singapore noong nakaraang linggo. Yan po ang Mean of Platts Singapore or MOPS. Yan po ang benchmark o yung batayan ng presyo ng maraming bansa sa Asia, kaya dyan po tayo nakigaya. Ano po ba ang ating sistema? Inoobserbahan po natin ang presyo ng langis sa MOPS mula po Lunes hanggang Biyernes noong nakarang linggo.
At yung average ng 5 araw na yan, Lunes hanggang Biyernes, yan po ang ginagawang batayan ng mga local oil companies para sa mga presyo nila sa paparating na Martes. So for example po, ang average MOPS price ng March 2 hanggang March 6, Monday to Friday, yan po ang presyo natin ngayong March 10, bukas po. Ibig sabihin, ang presyo ngayong linggo sa Pilipinas nakabase po sa presyo ng bentahan ng langis noong buong linggo na nakaraan doon po sa Singapore. At refined oil products na po yan, ibig sabihin, crudo na galing halimbawa sa gitnang silangan na dinaan na sa refinery dito sa Asia at bibili na lang natin bilang gasolina, diesel or kerosene. So ibig sabihin po, medyo meron talagang delay ang pag-akyat ng presyo natin sa Pilipinas. Pero ito po ang problema. Kung umaaray na tayo ngayong linggo dahil po sa domestic oil prices, abay ngayon pa lamang talaga matindi ang palo ng presyo ng world oil prices dahil po sa giyera sa gitnang silangan. Ang presyo halimbawa ng Brent crude oil na ating binibili ay naglaro lamang sa $80 kada bariles noong nakaraang linggo. Yan po kita nyo sa graph. Pero ngayong araw po, Lunes, March 9. Nag-iba siya. Pinakita pa ako Lunes, March 9, tingnan niyo po ang presyo. Mula $70 at $80 per barrel last week, umabot na po siya sa $110 per barrel ngayong araw na ito. So $30 hanggang $40 ang tinaas ng presyo kada bariles mula po last week. At ang sabi nga natin po kanina, ang pinaka-epekto niyan ay mararamdaman pa lamang sa mga gas stations natin doon po sa darating na linggo. Yan, delikado Oo, kaya ang dami ngayon nag-hoard. Ang dami nag-hoard ngayon. Ang problema natin mga kababayan, itong mga kababayan din natin na mga patay gutom. Di ba? Hindi naman nila kailangan yung sobrang dami ng diesel, gasolina. Pero ang gagawin nila, kukuha sila ng marami. As in, mag-hoard sila ng marami. Tapos pag tumaas, puta, ibebenta na naman nila. Ganun na naman ginagawa para pagkakitaan na naman. Diyos ko, imbis na magtulong-tulong tayo para sana maibsan ang problema ng bawat isa. Diyos ko po. Uubusin nila yung mga yung ngayon mura pa ngayon. Kung magkano itataas, 24 pesos. Next week, sabi nga nila, next couple of weeks, baka pumalo na sa 100 pesos ang itataas. Itataas yan So parang 1 litro, halos 150 pesos na yan. Kapag kaganyan, Diyos ko po, wala na. Ito yung isang problema natin, mga bossing. Ito yung isang problema natin, Diyos ko po. Ito yung naisip nila na solusyon. Ito yung naisip nilang solusyon. Para makatipid sa petrolyo, ipinatupad na ngayong araw ang 4-day work week sa ilang opisina sa gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, approved na ba sa mga empleyado itong 4-day work week? Julius, sa pananaw ng isang ekonomista, may positibong epekto sa bansa ang 4-day work week. Yan ay kahit pa sa mga opisina pa lang ito ng executive branch ipinapatupad. Taliwas yan sa opinyon ng ilang government employee na tila may agam-agam sa direktiba ng Pangulo. Pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week. Diba? Tanga, bobo talaga ang payat na Nangayayat na pati utak nito. Bopols talaga 4-day work week. Para makatipid. Ang sabi niya pa, yung aircon, hinaan para hindi daw masyadong magkonsumo ng enerhiya, mag-carpool. Pero sila, pumunta ng ibang bansa. Pero yung asawa niya, nag-party-party sa Malacanang, naghanda ng masasarap na pagkain, nagpa-fireworks pa yung luka-luka. Tapos ito namang ogag na ito, nagpunta pa sa ibang bansa, gumastos na naman ng daan-daan milyon para sa kanyang ilang araw na pamamasyal na naman dyan. Wala naman silbi yung pinunta niya dyan. Pinagtitipid tayo, tapos sila gasta ng gasta. Ang kakapal ng mga mukha, hindi ba? Hindi ka ba mainis niyan? Hindi ka magmumura? Kapag ka ikaw, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw, mahal mo pa rin tong tao na to, puta magpatingin ka na ng utak mo. Baka mayroon ka ng cancer sa ulo. Baka yung utak mo, wala na. Baka nabubukbuk na yan, puro bulati na yan. Baka puro amag na yan. Kapag ka gusto mo pa rin ito si Bongbong, 4-day work week para makatipid. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, simple lang naman Simple lang, hindi ito pang pang aasara. Alam niyo dapat kasi para hindi magkaroon ng problema yung mga Pilipino. Alam niyo kung anong unang-unang yung inayos? Public transport. Sana inayos ninyo yung public transport ng Pilipinas. 'Di ba ang daming ang in place na mga proyekto ni Pangulong Duterte para maging maayos yung natin, yung ating transportation business. Yung subway train na yan dapat 2028 tapos na yan. 'Di ba? Yaang mga rehabilitation, yaang sa EDSA, yaang mga pagsasaayos ng natin, ng mode of transportation natin, 'di ba? Dapat yan ang inaatupag nyo para yung mga tao hindi gumamit ng kanyang mga sasakyan. Inayos nyo sana yung mga bike lanes natin, gumawa sana kayo ng paraan para ma-decongest yung Metro Manila, di sana hindi tayo nahihirapan.
Hindi ba? Kasi hindi naman gagamit ng sasakyan yung mga Pilipino kung napakaganda ng transportation system sa Pilipinas. Sa Japan, bihira ang gumagamit ng sasakyan. Kung makikita mo sa Japan, puro taxi. Yung makikita mo sa daanan. Konti lang yung mga gumagamit ng pampribadong sasakyan. Bakit? Kasi yung kanilang transportation mode na yung tren, napakaganda napakaganda ng serbisyo nun. Buong Tokyo, kahit hindi ka sumakay ng taxi, maiikot mo dahil sa ganda ng train system nila. Iwan na tayo. Dapat ganun ang ginagawa natin. Napaka-ikliman lang ng EDSA. Sana gumawa tayo ng napakagandang mode of transportation dyan para yung mga kababayan natin, hindi na po sila gumamit ng mga sasakyan nila. Hindi nyo ginagawa eh. Tapos ngayon, babawasan natin yung araw. Okay, sige. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ka na lang papasok. So isang araw makakatipid ka. Ano yung natipid mo sa isang araw? Noon naman kasi gumagana yung hybrid. Natatandaan nyo, gumagana yung hybrid eh. Di sana ni-require nyo yung mga kababayan natin na yung mga investor dito na pumayag doon sa work from home. Work from home na na setup. Hindi eh. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte noong skeletal system or hybrid? Di ba nag-work naman yung economy, nag-work naman yung mga kumpanya? Dapat yung private sector kinausap nyo na. Di sana hindi tayo nang problema ngayon 4-day work week. Anong may tutulong niyan? May tutulong yan. Katulad niyan. Sino lang ang makikinabang diyan? Yung mga nag-oopisina, yung mga above minimum wage, paano? Yung mga daily wage earner. Paano yung mga construction worker? Paano yung mga kailangan pumasok physical sa mga trabaho nila? Anong panukala o anong sistema ang para sa kanila? Para lang naman yan sa mga middle class at saka sa mga first class na mga Pilipino. Paano? Majority ng Pilipino, 70% mahirap. 70% nakikipagbakbakan, walang sasakyan, nakikipagbakbakan dyan sa EDSA. Tapos yung transportation system natin, palpak naman. Yun ang dapat na inuuna ninyo Yan ang sinasabi ko sa iyo Paano magpo 4-day work week ang kailangan pumasok ng 6 na beses sa isang linggo, isang araw lang day off, tapos no work, no pay pa? Anong plano mo sa kanila? Di ba? Anong plano mo doon sa mga kailangan pumasok mula Monumento hanggang Baclaran? Anong magagawa mo doon sa mga nagtatrabaho na yan? Wala. Dapat ang ginagawa mo, magsasubsidize sa mga 4-day work week para doon sa mga nag-oopisina, yung mga 5 days a week lang yung trabaho, yung weekend day off ng weekend. Doon naman sa mga kababayan natin na medyo walang pambili ng sasakyan, walang masabayan ganito. Maggagawa po tayo ng magsasubsidize ang gobyerno, mag-aarkila tayo ng mga bus na babiyahe, total mababawasan naman yung mga sasakyan dyan sa EDSA. Tayo ng mga bus papunta sa mga importanteng lugar. Libre na yan para sa mga Pilipino para lang makatipid kayo kahit papano. Ganun gagastos tayo. Gagastos ang gobyerno para makapagbigay ng serbisyo. Hindi yung magsasakripisyo, tao na naman. Walang hiya talaga Sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Ngayong araw sinimulan ang utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nitong makatipid sa konsumo ng petrolyo ang mga tanggapan ng gobyerno. Lunes hanggang Huwebes na lang ang on-site work gaya sa Department of Education. Work from home naman ang mga empleyado tuwing Biyernes base sa DepEd Memorandum No. 18 na nilagdaan ni Education Secretary Sonny Angara. Maging sa lungsod ng Maynila, may flexible work arrangements din. Example, Monday to Thursday. From 7 a.m. to 6 p.m. And from 8 a.m. to 7 p.m. Maganda ito don't get me wrong, maganda ito. Pero dapat kasi band-aid solution ito. Ang makikinabang nito, yung mga taga-gobyerno lang, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sarap na nga ng buhay nila Sila na nga yung mga malalaki kinikita, sila na nga yung mga pakuya-kuyakoy lang sumusweldo Tapos sila pa yung priority natin. Dapat talagang pinapriority natin yung mga minimum wage earners, yung mga hard labor. Dapat yung talaga pinaprioritize natin. Yun yung tinutulungan natin na makatipid at yun yung nilalagyan natin ng mga proseso para kahit papaano gumaan-gaan buhay nila. Which shall be temporary in nature until such time that the armed conflict in the Middle East has ended. Siniguro ni Mayor Isko Moreno na walang bawas sa sahod kahit 4-day work week na lang ang pasok sa mga opisina ng Manila LGU.
Pero hindi sakop ng kautusan ang mga nagtatrabaho sa emergency response, health services, sanitation, markets at iba pang essential services. Sa Department of Agriculture naman, inaabangan pa ng mga empleyado ang internal guidelines ng pamunuan. Approved naman ito sa karamihan ng mga nakausap ko. Pero si Josh na halos 5 taon na sa DA may pag-aalinlangan kung isisiksik sa 4 na araw ang trabaho. Ibig sabihin, magiging 10 oras silang naka-duty kada araw. Sa 8 hours lang pagod na. Kumbaga parang mentally, physically, hindi dahil nagka-type ka, ganun lang kadali eh. May draining factor na yan sa trabaho eh. So ano oras ka makaka-uwi? 8, 9? Tapos paano kung nanay ka or parent ka? Mas mataas din daw ang konsumo sa kuryente at gasto sa pagkain kung work from home sina Josh. Sa mga pribadong kumpanya naman, ayon sa Department of Labor and Employment, meron nang naka 4-day work week. Depende raw yan sa employer. Suportado ng BPO Industry Employees Network o BIEN ang work from home setup. Praktikal daw kasi ito at nakakaiwas pa sa gastos kapag nasa bahay. Dagdag pa ng grupong BIEN, mas maganda. Yun, sana ganun ang gawin natin, work from home. Gawin natin at least 3 times a week na lang yung pasok. Tapos 2 araw yung sa bahay. Malaki talagang may tutulong yan kasi corporate ako eh. Nung COVID, buong linggo nasa bahay lang kami. Kasi syempre remote, kaya namin mag-operate eh. Pero nung ibinalik na, nag-hybrid na kami. And I believe maraming mga companies ngayon na naka-hybrid system na. O yung ganyan, 3 times a week lang yung pasok, MWF, ganon, Tuesday, Thursday, walang pasok. O malaking bagay yun mga bossing. O sana ibalik yun. Tingnan natin mga boss, tingnan natin mga boss, ito matindi tong matindi tong patutsadahan na to. Bumalik na tayo mga bossing sa realidad. Kasi ang dami nilang mga ang daming mga smoke screen ngayon. Sabi ko nga sa inyo, baka nga itong gera na nangyayari ngayon, pagtaas ng presyo ng gasolina at kung ano-ano pa. Baka mamaya niyan ginagamit na naman nila para makalusot sila sa pananagutan eh. Lagi natin tatandaan mga bossing na bukod dyan, okay lang yan. Yung issue sa gasolina, issue sa gera, tutukan natin yan. Pero dapat hindi tayo nawawala doon sa main focus natin. Ano yung main focus natin? Yung corruption dito sa bayang Pilipinas. Kasi hindi naman tayo mahihirapan ng ganito kung yung pera ng mga Pilipino napupunta sa serbisyo eh. Kahit naman siguro may ganitong gera, may ganitong banta sa ekonomiya, kahit papaano yung mga Pilipino hindi masyadong apektado. Kaya lang problema kasi talaga natin, yung internal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi pa rin natin nakakalimutan yung 805 billion na idiniliver ng 18 na Marines and yung trilyon na pera na idinagdag sa budget natin na hindi natin alam kung saan napunta. Yung napakalaki ng utang natin dahil So, yun ang numero 1 na focus natin na problema. Yung mga pagnanakaw ng mga naka-barong, naka-Amerikana diyan sa halls of yung Congress, Senate, Malacanang, mga ahensya ng gobyerno. Yan yung dapat na tinututukan natin. At dapat focus tayo sa hingi ng accountability dito sa mga magnanakaw na ito. Di umano kay Bongbong, kay Romualdez, kay Zaldico, kay Sandro Marcos. Lahat ng mga congressman na nakatanggap ng pera galing sa mali-maleta na yan. At dapat talagang pilitin natin si Ping Lacson na imbestigahan ito. Kaya nga may Senate Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga tapos hindi naman nag-iimbestiga. Kailangan maging katulad tayo ni Senator Marcoleta na singilin etong si Tito Soto at si Lacson na iniiwas doon sa mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan. Yung sisi. Sabi ko nga sa inyo, nakakulong na si Senator Bong Revilla na according mismo kay Sandro Marcos, hindi naman sila ang nagdi-disburse ng pera. Ang nagdi-disburse ng pera, Department of Budget and Management at saka itong DPWH, sila ang nalabas ng pera para sa mga proyekto. Tapos ang mga nakukulong, yung mga proponents, yung mga nagpagawa ng proyekto. Samantalang hindi naman yung nagpagawa ng proyekto ang naglalabas ng pera. Hindi naman si Chis Escudero, hindi naman si Villanueva, hindi naman si Bong Revilla ang naglabas ng pondo. Naglabas ng pondo yang DBM papunta sa DPWH at yung mga kawatan sa DPWH na katulad ni Alcantara at saka ni Bernardo. Yan ang totoong mga magnanakaw sa bayan. Now, sinasabi ng mga sundalo na nag-deliver sila ng limpak-limpak na salapi. Dapat iniimbestigahan 'yon. At panoorin natin itong napakagandang privilege speech. Talagang sinagupa ni Marcoleta rito si Ping Lacson. Dapat singilin natin si Ping Lacson. Kapal-kapal na mga pagmumukha nyo. Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely
anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear, it was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the Bills and Index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who were eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset: to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber, the people have waited long enough. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than ₱1 trillion have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable except for the small fry. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Are we supposed to depend solely on the capacity and perhaps the willingness of our staff to produce a report that the Filipino people have been waiting for? A report that is not merely a formality but a duty we owe to the public we serve. It was out of exasperation that on January 20, 2026, we took it upon ourselves to formally release the minority report in a press conference to prevent the findings of our inquiry from being stalled while the public continues to wait for answers. Yet again, on January 26, 2026, the chairman once again said that BRC's partial committee report was almost finished. Mr. President, the minority report was not done half-heartedly, nor was it done out of disregard for this institution. It was done because the Filipino people have been waiting for this chamber to tell them what has been found. The submission of a minority report therefore served a simple yet necessary and urgent purpose: to let our people know that something has been done, at least from our side. Sadly, after the minority's press conference, said report was vilified without even the courtesy of reading it. The BRC chairman was even blunt when he said that the place for the minority report is the trash bin. Sa basurahan, a submission anchored in the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng iyon? Kung itatapon sa basurahan ang ulat na ito, hindi ba't para na rin nating itinapon ang lahat ng ebidensya kasama na ang 2 privilege speeches niya na ginamit sa minority report? With due respect, the Senate was never meant to be a place where inconvenient findings are thrown into the trash bin just because they challenge the preferred narrative. The minority report exposes how ghost and defective blood control projects stem from systemic corruption embedded in the country's infrastructure planning, budgeting, and implementation processes. It unraveled a corrupt monitoring and quality control system that gave way to a normalized system of kickbacks, rigged bidding, and budget insertions involving lawmakers, DPWH officials, and favored contractors, even as it recommended comprehensive reforms through proposed measures to address the issues across all stages of project implementation. Finally, the minority report raised serious concerns about veering away from the initial course of investigation, from pursuing major perpetrators to selective summoning of witnesses,
intimidation or discrediting of whistleblowers, and the failure to summon key political figures. This shift will undermine public trust and weaken the truth-seeking function of the Blue Ribbon Committee. As we have witnessed, after the testimony of ex-Marine Sergeant Orly Gutesa, there has been a month-long halt in the investigation, giving the persons mentioned by him, John Paul Estrada and Mark Tiksay, to flee the country to parts unknown. The resignation of BRC chairman that followed already changed the narrative. Gutesa, the only witness who connected the money trail from Saldico to Martin Romualdez, was painted to have faked his notarized sworn statement. Siya pa ang tinakot kasuhan ng falsification of public documents at perjury. To rectify this, Mr. President, I just filed a disbarment complaint against Attorney Espera and administrative complaint against Executive Judge Season of Manila RTC. Meanwhile, on February 11, 2026, my office received what appears to be a draft report from the Blue Ribbon Committee, which can only assume to have originated either from the chairman's office or from the Blue Ribbon Committee which he chairs. What was transmitted to us, Mr. President, was a link to a PDF document bearing a watermark OS Marcoleta across each and every page. Yet the said partial report does not bear the signature of the chairman, a formality ordinarily expected of any report issued by a committee, particularly from the Blue Ribbon Committee. Given the circumstances, the status of the Blue Ribbon partial report is unclear, and it could easily be disowned or disavowed at a later time. In light of this, Mr. President, guidance is respectfully sought on how such a document should be properly regarded by this body. The same people were hell-bent on criticizing the manner by which the minority report was submitted, yet they have no qualm circulating a supposed committee report in a manner that lacks even the most basic formalities expected of an official document of this institution. Maybe because of the following observed weaknesses. In the BRC chairman's interview with Dos por Dos on DZRH as early as July 31, 2025, he alleged that there are at least 60 sitting congressmen who also acted as contractors of infrastructure projects in their own districts. In a press conference and in a press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who were contractors. Yet he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them, to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? In the sworn statement of the Diskaya, 17 congressmen were also mentioned. Why were not they asked to appear before the committee? On the other hand, the statements of former Yusek Bernardo and his cohorts Alcantara and Hernandez, who named certain senators upon the intercession of the Department of Justice, were readily heralded as gospel truth. The chairman of the BRC has also named at least 11 contractors in his first and second privilege speeches, whom he crucified to be involved in the flood control mess. Bakit hindi na sila ipinatawag? Bakit iilan lang mula sa 11 kontratistang kanyang tinukoy ang aktual na humarap sa pagdinig? Bakit namimili? Ano ang ibig sabihin nito? Remarkably, on November 14, 2025, the BRC chairman invited former Speaker Martin Romualdez to testify in its 7th hearing. He did not appear. Then on January 22, 2026, as quoted by various media outlets, the chairman said that former Speaker Martin will be invited again. If he wants to attend, he is welcome, but he cannot be forced to come due to interparliamentary courtesy. This doctrine can be challenged in the light of Section 27, Article 2 of the 1987 Constitution, which reads, "The state will maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption." This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute and should not prevail over a clear and categorical mandate of the Constitution. The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny. If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked. And on January 11, 2026, in a radio interview over DZBB, the BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gutesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico, in his several video feeds, identified him and others
as the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Discaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Sa mga unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang chairperson, iminungkahi ko po, Ginoong Pangulo, na anyayahan din si dating Governor Luis Chavez Singson na nagpahayag din ng kahandaan at kagustuhan na dumalo upang tumestigo sa mga flood control projects sa Ilocos. Wala rin pong nangyari, Ginoong Pangulo. We are now seeing a clear pattern in this mambo-jumbo that whenever a witness points to former Speaker Romualdez as being linked to the controversy, the credibility of that witness is quickly placed in question. In an ambush interview at the Senate on November 14, 2025, by various media outlets, the VRC chairman clarified that a remote sworn testimony will be allowed only if Saldico appears before Philippine Embassy or Consulate, and a request for a Zoom meeting under oath will be valid. First, Saldico fears for his life and therefore he cannot go to any Philippine Embassy. Kung si Gutesa nga ay bigla na lang naglaho na parang bula. Sa halip na suportahan at pakinggan ang mga naglalantad ng katotohanan, sila'y pinababayaan at nailalagay pa sa panganib. Second, the statement is incorrect because under the Apostille Convention, which the Supreme Court already implemented under OCA Circular number 210-2023, Saldico can take his oath before any commissioned notary in Portugal or elsewhere in Europe. He doesn't have to do it before a Philippine consular office. All he has to do is for his sworn statement to be apostilled in that foreign country, and it will have the effect of a statement sworn before a Philippine consulate. In the 8th hearing on January 19, 2026, the VRC chairman stated, let me emphasize the point, or one point. We always go wherever or where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. If that is truly the guiding principle of this investigation, Mr. President, then several matters would have been highlighted and pursued with equal vigor. For instance, on November 18, 2025, he made a revelation during the plenary debates of the 2026 budget on general principles in the presence of DBCC officials. Sinabi niya na base sa usapan nila ni Yusek Bernardo, may mga taong nagne-name drop sa Pangulo, tulad ni na Yusek Adrian Bersamin at Yusek Traigib Olaybar, na nagutos kay Saldico na ipasok sa BICAM yung insertions ng 100 billion. Panoorin po natin ang video, Mr. President. Sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigay-isa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon because March 11, Ngunit kailanman na hindi po naimbitahan si Yusek Adrian Bersamin upang harapin at linawin ang akusasyong ito na mismong chairman pa ang nagsiwalat sa plenaryo. Yan, sa totoo lang, dito pa lang durug na si Ping. Durug na durug talaga si Ping Lacson dito, mga bossing. Bakit? O, kita mo, siya yung naglabas ng mga privilege speeches na yan, pero wala siyang inimbitahan ng mga tao na yan. Para sana, maklaro ng mga kasamahan niyang senador, lalong-lalo na ng mga miyembro ng committee niya, itong issue na ito. Bakit di niya pinapatawag? Sabi ko nga sa inyo, gulat na magugulat ka. Itong si Alcantara, si Bernardo, sila yung mga unang sinisisi dito. Sila yung mga umamin, under oath, nagbalik ng pera, nakitaan ng sandamukal na mga karangyaan sa buhay. O nakita nyo, di ba? Nakita nyo naman na ano sila. Na state witness na sila ngayon. State witness, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng kasuhan kahit kailanman. Silang pare-pareha silang dalawa. Yung talagang sindikato dyan sa kaya kasama yan si Bonuan. Tsaka etong mga ito, yan sila Pangandaman,
Si Pangandaman siya naglalabas ng pera eh. Hindi ba? Hindi naman gagalaw yung mga yan kung walang utos ng nakakataas sa kanila. Alam nga naman utusan sila nung mga senador. Yung mga senador hindi naman sila ang sila lang nagre-request ng proyekto. Pero hindi naman sila ang nagpopondo. Nagpopondo naman, palasyo pa din. Sinabi pa si Ping Lacson, meron daw kontraktor na ganito karami, at least 75. Nasaan na yun? Pinatawag na ba niya yung mga kontraktor na yan dyan sa kontraktor, mga congressman na kontraktor dyan sa Senado? Sabi niya meron siyang listahan. Nasaan yung listahan na yun? Manluloko to si Ping Lacson eh. Earlier, on November 14, 2025, in an ambush interview, he already disputed the statement of Saldico about the alleged 100 billion insertions allegedly made by the President in the BICAM. Ang malinaw rito, Mr. President, ay magkakaibang pahayag at pagkakaunawa sa parehong issue. Isang senyalis ng kontradiksyon na posibleng pagmamanipula na dapat sana'y malinaw at tapat sa publiko. This becomes particularly concerning in light of the second supplemental affidavit of former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dated November 10, 2025, where he disclosed that he handled 5 billion worth of projects for former DPWH Secretary Manuel Bonoan each year from 2023, 24 to 25, with kickbacks of 15% therefrom. From this kickback, 75% will be shared by Bonoan and Cabral. The 25% goes to Bernardo. Pinayagan din ng chairman ng BRC ang pakikialam ng DOJ sa mga pagdinig, lalo na sa pagpili ng mga gagawing testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito ay sa pamamagitan ng sapilitang pagre-require ng restitution na hindi naman hinihingi ng batas. Hindi rin po binigyan ng pansin ang mga naging kaganapan sa number 30 Tamarin Street, South Forbes, na binigyang diin ni Saldico sa isa sa marami niyang video revelations. Sinabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 1 billion sa lugar na yon, 200 million noong December 2, 2025 at 800 million noong December 5, 2025. Ayon po kay Saldico, ang paghahatid ng 200 million ay ginamitan ng isang Grandia Elite. Yun namang 800 million ay ginamitan ng dalawang Grandia Elite. Ang mga ito ay tinanggap di umano ni Yusek Jojo Cadiz, sakay ng kanyang Toyota Fortuner kasama ang kanyang driver. Ang mga perang ito ay inihatid daw sa bahay ng Pangulo sa Naray Street gamit ang mga nabanggit na mga sasakyan. Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin at maimbestigahan ang bagay na ito. Sa Yusek Jojo Cadiz at ang kanyang driver, ang mga opisyalis ng korporasyon na may-ari raw ng bahay, si Nelson Go na dami raw ni Martin Romualdez sa nasabing korporasyon, ang security agency na bantay sa nasabing lugar upang makuha ang logbook ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan noong December 2 at December 5, 2025, o kaya ang CCTV footages para makilalang ganap ang mga sasakyan at drivers na may dala ng mga sasakyan at sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa halip, ang tinawag po ay dalawang babae na nagtakip pa ng mukha at hindi nagbigay ng sworn statement sa mga miyembro ng BRC. At nung tanungin ko sila, napansin naman po ninyo, Ginoong Pangulo, ang chairman pa ang sumasagot. Given the seriousness of these allegations, one cannot help but ask, why has Yusek Cadiz not yet been invited to testify before the BRC? The public deserves answers, but some key witnesses remain uninvited. In the same second supplemental affidavit of Bernardo, he further alleged that at least 5 cabinet secretaries and several undersecretaries had allocables recorded in what has come to be known as the Cabral files. On December 27, 2025, in a radio interview over DWIC, the BRC chairman echoed Bernardo's statement. At least 5 cabinet secretaries and some undersecretaries had allocables amounting to billions in the controversial 2025 budget. But the only names revealed were former DPWH Secretary Manuel Bonoan and former Executive Secretary Lucas Bersamin. Who are these other unnamed secretaries? And were they the same secretaries referred to by Bernardo in his second supplemental affidavit? We may never know because they were never invited in any of the proceedings, despite the chairman's apparent knowledge of who they were. So one cannot help but wonder if the chairman himself knew about their identities and their involvement in this whole mess. Why were they not summoned in the succeeding Senate investigations? Why were certain individuals being shielded from scrutiny? Is there someone up there who would have been implicated or whose name would have been inevitably exposed had they been made to appear before the Senate? Mr. President, the matter does not end here. On February 24, 2026, a press conference was held in which one Attorney Levy Baligod presented a joint affidavit
from 18 former members of the Philippine Marine Corps, a former enlisted personnel of the Philippine Army, and a reservist of the Philippine Army. The affidavit alleges that they were involved in the delivery of maletas filled with cash to various recipients, purportedly under the orders of Saldico. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila ay inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipiket na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalukip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Ganda, ang ganda nun. Oh, ang ganda nun. Kaya i-share, i-like ninyo itong vlog na ito para marinig ng lahat ng mga Pilipino itong ginagawa na katarantaduhan nito ni Ping Lacson dyan sa Senado. Na dapat talaga magpetisyon na yung mga senador. Ewan ko, mga senador din. Si Marcoleta lang nagsasalita. Dapat lahat kayo magsalita o kailangan lahat kayo, gipitin ninyo si Lacson, gipitin ninyo si Soto. Kung hindi kayo masaya sa investigasyon ni Lacson, bakit pinababayaan nyo pa siyang maging Blue Ribbon Committee Chairman? Kung lahat kayo magsasalita, lahat kayo
kukumbinsihin ang Senate President na palitan na talaga ito. Oh, again ang dito makikita mo sa mga sinabi rito ni Marcoleta, kita mo may pinoprotektahan talaga si Ping Lacson eh. May pinoprotektahan talaga siya ng mga tao. Ayaw niyang papuntahin yung mga tao na nabanggit na diyan sa kanyang pagdinig. Siguro, di natin alam. O baka nakikipag-negotiate pa sila. Hindi natin alam kung ano. We can only just assume, and hindi masamang mag-assume ng masama dahil nga nakikita natin very consistent si Ping Lacson sa pagsisinungaling. Very consistent si Ping Lacson sa pagharang dito sa sa totoong investigasyon. Ganda-ganda naman ng dating chairmanship ni ni Marcoleta Ngayon nung pumalit siya, wala na, nagkalabo-labo na. So labo-labo ICI, labo-labo din ito, labo-labo din yung ombudsman, yung DOJ, pati congressman, labo-labo na rin sa pag-iimbestiga, wala na nangyari. Naging labo-labo na, hindi na alam ng tao saan susunod, nakatakas na naman ng mga hudas. Hindi ba? Kaya wag tayong magpapalinlang diyan sa mga sa mga issues na pinalulutang nila ngayon. Wag kayong magpapalinlang. Dito tayo mag-focus dahil ginagawa nila lahat ng mga balitang 'yan, yung mga kung ano-anong balita. Yung balita ng nabastos daw sila sa ni Suntay, yung balita ng ganito, ng ganyan, pinapalabas nila yan para may mapag-usapan na iba, makalimutan na ito. Huwag natin kakalimutan ito hanggang 2028. Hanggat hindi nasusolusyonan ito, pagdating ni Inday Sara, hanggang kay Inday Sara, ireklamo natin ito para gawan nila ng paraan, makulong ang mga hudas na ito. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y